Sa mga kamay nila ipinatutupad ang batas. Tinutugis ang mga sumusuway at bumababoy sa mga patakaran ng lipunan. Pero kapag wala sa duty, ang nasa kamay raw ng pulis na ito, kutsilyo at nagtatadtad ng litsyong baboy. Si mamang pulis kasi, isa ring litsonero. Crunchy, juicy, at malinamnam. Ganyan daw kasarap ang itinitindang lechon ni Rafael. Ang paraan daw kasi ng pagluluto nito, kakaiba. Imbis na sa ulingan, sa malaking oven ito isinasala. Ang kagandahan dito, sir, once na mailagay mo yung baboy, wala ka nang gagawin. Iintayin mo na lang yung tamang oras niya, kontrolin na lang natin yung temperatura. Pero alam nyo ba na hindi raw instant ang pag-asenso sa buhay ni Rafael? Nagtitinda raw ng pruta sa palengke noon ang kanyang mga magulang. At madalas, hindi sapat ang kanilang kita para sa gastusin ng pamilya. Yung childhood ko, nakatira kami dun sa one of the depressed area dito sa Cavite. Yung Bagong Po. So doon ako nagbinata, doon lumaki. Dahil sa hirap na naranasan, si Rafael nagsumikap para maiahon ang pamilya. Sa tulong ng kanyang tiyahin na nasa ibang bansa, nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo sa kursong criminology. Siyempre nangarap din ako na sana dumating yung time na makapagtapos. Nahuli man daw, si Rafael naging ganap pa rin na pulis. Siyam na taon na nga siyang nagseserbisyo sa kanilang lugar. Pero paano naman kaya siya napunta sa pagiging lechonero? Actually, yung paglilitsonero ko hindi naman totally hands-on. Active pa rin ako sa police service. Yung pagpupulis ko, pagka walang pasok, yung paglilitsyon naman yung inaasikaso natin. Nagsimula lang daw si Rafael sa Made to Order noong 2019 hanggang unti-unti itong nakilala ng mga tao. Pero bago pa man daw sila magkaroon ng big break, dumating ang pandemya. Kaya ang litsunan, nagsara. Ito nga raw ang nag-udyok kay Rafael para unti-unting malulong sa sugal. Na-divert yung attention ko from business to gambling. Doon na nagka-problema, doon na nagsimula lahat. Nang malubog sa utang, tila dito na raw nauntog si Rafael at napagtanto ang masamang epekto ng kanyang bisyo. Maraming beses ko kasi na-encounter yung, na-experience yung rejection na yan. And yun yung isa sa ayaw kong mangyari sa ibang tao. Para makabangon, muling binuksan ni Rafael ang litsunan noong 2023. Sa lechon, nagsimula ako walang puhunan. May isang tao na nag-order sa akin. Ang ginamit ko na puhunan, yung down payment niya. Tapos from there, nagdara-diretso na. Dito na raw nagsimulang umingay ang kanyang negosyo. Yung lechonan ko, nakilala siya through social media. Kasi nga, sabi ko, gagamitin ko yung social media para ma-introduce yung product. 7 ng umaga, dahil na natin kay Abisito. Ito nga pala si Pulichon, ang pulis na lechonero. Ito nga pala ang ganap ng buhay ko. Pumatok sa mga customer ang nag-uumapaw na lasa at sarsa ng kanyang lechon. Pero hindi lang daw sa lechon galante si Rafael. Ito pa masahin niyo pa, Wes. Pagkatapos niyo kumain, mag-ingat kayo ha. Mapagbigay rin siya pati sa ibang mga nangangailangan. Kaya nagpakasakali lang po ano Pambili yung gamot. Bayaran niyo na bukas. Para wala na kaisipin. Isa sa mga natulungan ni Rafael, si Nanay Maya, caretaker sa Himlayan Caviteño. Ang kinikita raw niya, depende sa dalaw ng kanyang hawak na puntod. Napakahirap na yun. Kung hindi ako tutulong. Kasi wala, ang sinasabi naman ng anak ko maliit lang. Ngayon yung aking apo, 2 years na nga hindi nakapasok. College na dapat yun. Ang tanging hiling na lamang niya, magkaroon ng puhunan para sa kanyang ibebentang balot at penoy. Nang malaman ang kalagayan ni Nanay Maya sa buhay, si Rafael hindi nagdalawang isip at binigyan ito ng tulong pinansyal. Ising niya, binabahagi yan. Marami na ako natulungan yan. At ngayon, kasama ang Good News Team, si Rafael may pahabol pang biyaya para kay Nanay Maya. Hayaan natin na ibalik natin yung konting tulong
kung ano man yung mga blessings na natanggap natin ngayong taong 2025, tulungan natin si nanay. Ito na yung mga bibigay natin para kay nanay. Tara, bigay na natin. Nay, ito yung tulong namin sa iyo, ha? Tapos ito na konting halaga para makatulong sa ano mo. Sa hanap buhay ba, yung puhunan mo sa pagbabalot. Si Nanay Maya, walang pagsidla ng ligaya. Actually, hindi ko nga alam kung advocacy ko to o nakasanayan ko na eh. Basta ang alam ko, masaya lang ako doon sa ginagawa ko. Never ako nag-expect ko ano man yung binigay ko, kung ano man yung babalik. Ano yun? Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin si Rafael sa pagtulong, mapabata man o mapamatanda. At dahil sa pagiging good Samaritan niya, tila bumabalik kay Rafael ang good karma. Safety and proper cooking. Nakuha niyo po. Laking pasasalamat kasi niya na lalong lumalago at nakikilala ang kanyang negosyong lechon. Kung gusto niyo po maraming tangulan na may konting liyo, pwede. Ang pagtulong sa kapwa, wala sa estado ng buhay. Sabi nga nila, ang mas nakaunawa sa mga may pinagdaraanan, ang mga tulad ni Rafael, na minsan ding nabigo, Ganyan talaga si nagsumikap, nanay, emotional talaga. at ngayon, handa nang magbahagi ng biyaya.